writer binasag si Sandro, bakla po kami pero hindi kami abuser. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Harap-harapang itinanggi ng dalawang independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Dude Cruz na inabuso at hinalay nila si Sandro Mulak. Present ang mga inireklamo ng Sparkle Artist sa ginanap na Senate hearing ngayong araw para sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Pinadalhan sila ng sabpuenan ng Senado dahil hindi nga sila dumalo sa unang pagdinig last Friday, August 10 at sa pagharap nila sa hearing, mariin nilang itinanggi ang sexual harassment na isinampa laban sa kanila ni Sandro. Sa unang bahagi ng pagdinig, humingi ng paumanhin ang dalawang independent contractors sa hindi pagdalo sa first hearing dahil natakot silang mahusgahan agad ng publiko. Binasa nila sa harap ng mga senador ang kanilang official statement. Hinggil dito, sabi ni Nunes, bago po ang lahat, gusto po naming humingi ng paumanhin sa hindi naming pagdalo sa unang pagdinig. Inaamin po namin na natatakot po kaming masubject sa media circus at premature trial. Gayon din po, natakot din kami na malabag namin ang confidentiality ng investigasyon na isinasagawa ng NBI or National Bureau of Investigation nang magsimula na ang mga panahong iyon at nagpatuloy pa rin sa ngayon. Nasabihan po kasi kami na bawal ilabas ang lahat ng mga counter allegations at ebidensya namin sa publiko. Dahil ayon sa NBI ay kahit ang aligasyon ng di umano'y biktima ay hindi pa rin nila maaaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat paraw po ng hawak ng NBI ay hindi pa ebidensya hanggat hindi pa napapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at sinigurado naman po na kagalang-galang nating chairman na si Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado, kaya humingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang nating senador na si Jingo Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba, aniya pa. Kasunod nito, inamin naman ni Nunes at Cruz na sila nga ang independent contractors ng mga GMA network na inirereklamo ni Sandro. Paliwanag pa ni Cruz, opo kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumakalat noong mga nakaraang araw. Subalit hindi po kami gumawa ng anumang sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ninyong lahat, mariin pong itinanggi namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng lumalabas, taliwala sa on-site sinasabi ng online. Wala po kaming kapangyarihan o impluwensya sa network, lalong-lalo na sa mga artist nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa produksyon ay maaaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Dahil pa niya, patuloy pa ni Cruz, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years at bago ang pangyayaring ito ay malawak ang aming naging kontribusyon sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan ng naiambag naming mga award-winning at top-rating television shows and telecircuits. Maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinatagal-tagal namin sa industriya, wala pong kahit ni isang reklamo, sexual man o anumang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan, karera at reputasyon para makapang-abuso o haras na lamang ng isang tao. Litanya pa niya, dagdag pa ni Nunes, lalo na pong alam namin na anak ng sikat na artista at ma-impluwensyang pamilya si Sandro. Ano naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila. Lantaran ding umamin ang dalawa na sila'y miyembro ng LGBTQIA+ community. Giit ni Nunes, hindi naman po namin itinanggi na bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming pamilya. Kaya napakasakit sa aming mga pangalan online na may caption na bakla o kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at description. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Pinag-iinan din ni Nunes na hindi sila mga kriminal. Sa huli, kami rin po ay humihingi ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin.
Kaya po naming patunayan sa piskalya o anumang korte na wala kaming kasalanan. Hintayin na lang po sana natin ang proseso, ang due process. Pero habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na huwag niyo muna po kaming husgahan. Ituring na parang mga convicted criminals, aniya pa. Ito naman ang mensahe nila kay Sandro. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo. Alam mo yan sa puso mo, hindi pa huli ang lahat upang magsabi ng totoo. At sa kabilang banda, Nino Mulak inilabas na ang palitan ng text messages ng anak na si Sandro at ni Jojo Nones. Inilabas ni Nino Mulak sa pagdinig ang isang committee sa Senado nitong Lunes ang palitan ng text message ng kanyang anak na si Sandro at isa sa dalawang independent contractor na inakusahan niyang pagsasamantala, at ang dalawa iginiit na hindi totoo ang bintang laban sa kanila sa pagpapatuloy ng pandinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Senador Robin Padilla. Kaugnay sa usapin ng sexual harassment sa industriya, dumalo ang dalawang inirereklamo ni Sandro na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Kasama ang kanilang mga abogado, mariing itinanggi ng dalawa ang paratang laban sa kanila at iginiit na walang nagreklamo sa kanila ng kahalayan sa tagal na nila sa industriya. Kaya nakikiusap sila na huwag agad sila gahan at hangad nila na mabigyan din sila ng hustisya sa maling paratang umano na ibinabato laban sa kanila. Samantala, inilabas naman ni Nino ang palitan ng text kaniyang anak na si Sandro at Nones bago mangyari ang anumang pang-aabuso sa binata niyang anak. Madaling araw na umano ang unang mag-text si Nones kay Sandro, bagay na sinabi ng abogado na hindi na nila itinatanggi kung sino ang unang nag-text, pero hindi raw inimbitahan ng dalawa si Sandro sa hotel. Saad sa palitan ng text, nabitin ako sa inom, haha, ako nga rin po. Yes soon, ikakas kita, magdidirect ako now. Wow sir, looking forward to that too. Jojo, gusto mo ba? We have some alcohol in the room, we can order some more. Sino-sino po kayo sir? Haha. Kasama ko mga drama peeps but we're wrapping it up. Andyan pa ba kayo sir? Baka po pwede dumaan saglit. Sure, may kasama ka? No po, ako lang. Ayon kay Nino nang magharap sila noon ni Cruz at Nones, umiiyak na humingi umano ng patawad ang dalawa at nag-alok na mag-donate umano ng pera para mapipili niyang charitable institution. Paliwanag naman ni Nones, humingi sila ng paumanhin pero wala raw silang ginawang masama kay Sandro. Sa isang pagkakataon, humiling ng executive o private session sina Cruz at Nones. Nagtanong na si Senator Jingo Estrada ng ilang detalye tungkol sa insidente na pinayagan ng committee. Matapos ang executive session, sinabi ni Estrada na hindi nila maaaring sabihin ang pinag-uusapan sa executive session pero may nakita umanong malakas na katibayan laban sa kanila. Tatanungin naman ni Nino kung papayag ang kanyang anak na magbigay ng pahayag sa committee sa susunod na pagdinig kahit hindi personal na magtungo sa Senado o via video conference.